Ano nga ba ang tiyansa na itong si Yeng Giao ay tanggapin ang offer na maging bagong PBA Commissioner? Sa ngayon kasi ay hindi pa rin natatapos itong mga kontrobersya pagdating sa PBA, lalo na dito sa mga tinatawag na mga farm trades at syempre na yung iba't iba pang mga transaksyon dyan na tila pumapabor dito sa SMC at MVP Group. Kaya nga marami nagsasabi, mas maganda raw siguro kung si Yeng Giao ay maging bagong PBA Commissioner. Dahil alam naman natin si Coach Yeng may reputation niya ng pagiging patas. Kaya nga kung siya ang commissioner ng PBA, baka maayos na o matigil na yung ganitong klase ng mga transaksyon na palagi nating nakikita at nababalitaan. Unang-una, kung si Coach Yeng Giao ang commissioner ng PBA, sigurado matitigil na yung mga one-sided trades pabor sa SMC. Dahil syempre, kapag siya ang bumuo ng trade committee at pinag-aralan yung mga trades, talagang sisiguraduhin niya na ito ay patas para sa lahat. Kaya isa nga yan doon sa mga nagsasabi na ito'y dapat na maging bagong commissioner ng PBA. Pero kung si Coach Yeng ay magiging commissioner, syempre kinakailangan niyang umalis dyan sa Rain or Shine Elasto Painters at hindi na siya mag-coach para maging neutral. So yan ngayon, kung ikaw si Coach Yeng Giao, kinakailangan pag-isipan, payag ka ba natanggapin yung pagiging PBA commissioner kahit alam mo na syempre maraming sakit na ulo na dulot yan. Kaya nga marami nagtatanong ngayon kung ito ba'y dapat niyang gawin. Maraming fans ang may gusto na siya ay maging commissioner, pero ito kaya ay tatanggapin niya if ever na i-offer nga sa kanya. Yan ang malaking tanong para dito kay Coach Yeng Giao. At syempre para na rin sa mga fans na gusto siyang maging commissioner. Dahil syempre kinakailangan din natin intindihin, hindi biro ang magiging trabaho ng commissioner, lalo na at alam mo na ang kapangyarihan ay nandun talaga sa Board of Governors. Posible nga ba na itong SMB guard na si Chris Rosales ay i-trade na dito sa Blackwater Bossing kapalit ni Cedric Barefield? Si Cedric Barefield ay mag-e-expire na ang kontrata pagkatapos ng third conference at magiging free agent na to. Ang Blackwater Bossing parang inaabangan na nila o alam na nila na aalis si Barefield dito sa kanilang roster. Kaya ang gusto nilang gawin, bago umalis si Barefield ay i-trade muna nila para at least meron silang makuhang kapalit. At kung ito man si Barefield ay ma-trade sa San Miguel, sigurado na magbibigay naman ng bagong contract ang SMB. So, hindi na magiging free agent si Barefield dyan. Ngayon, ang tanong, sinong magiging kapalit? Baka nga i-offer ng San Miguel si Chris Rosales. May magsasabi na lugi ang Blackwater kapag si Rosales lang ang in-offer. Pero ang tanong dito, kung hindi naman tatanggapin ng Blackwater yung offer kay Chris Rosales at hahayaan na lamang nila si Barefield ay umalis, mas lalo silang malulugi dyan. Kasi walang team na mag-o-offer ng magaling na player o starter para dito kay Cedric Barefield dahil alam nila na ito ay aalis na dito sa Blackwater Bossing. So, ibig sabihin, iintayin na lang nilang mag-expire yung kontrata kaysa mag-offer ng player. Ngayon, kung ikaw naman na San Miguel, kung kukunin mo si Barefield, aalisin mo rin naman si Rosales dahil masyadong dadama yung point guard mo. So, might as well i-trade na rin siya dito sa Blackwater Bossing. So, isa yan dito sa mga posible na gawin ni Coach Leo Austria para ma-acquire na ang matagal nang napapabalitan na lilipat talaga sa San Miguel na si Cedric Barefield. Kaya isa yan dito sa mga magagandang balita na pwedeng makuha ng San Miguel sa wakas itong si Cedric Barefield na inaabangan na rin ng marami talaga na kanilang gagawin. Ayon dito kay Commissioner Willie Marcial, may posibilidad na itong si Jamie Malonzo ay makabalik pa dito sa Barangay Ginebra kahit na merong 3-year ban. Ayon dito kay Marcial, para sa kanya ay may ruling na talaga ang PBA. Hindi na babalik si Malonzo at pati na si William Navarro for 3 years. Yan yung nakasado sa ruling nila. Pero sinabi rin ni Marcial na lahat naman to ay pwedeng i-apela doon sa Board of Governors at yung Board of Governors ang magde-decide kung mananatili yung ban o hindi. Kaya ibig sabihin hindi imposible na itong si Jamie Malonzo ay makabalik pa dito sa Barangay Ginebra at sa PBA. Ang question na lang dito kasi kung gagawin niya ng PBA, lahat ng players na mako-cover ng ban ay papasok na rin at makababalik na. So mababaliwala yung rule na yon. Siyempre ngayon naman, ang tanong dito,
Papayag kaya yung Board of Governors dahil syempre, kung papayagan nilang bumalik yung mga players, ano pang pipigil sa mga players na umalis ulit papuntang Japan kung may makuhang magandang offer. Kaya iyan ngayon yung masasabi natin na pinag-aaralang mabuti ng PBA. Isa pang tanong dito, kung ikaw ba ang Converge Fiber Exercise o ang Barangay Ginebra, gugustuhin mo pa ba na makuha itong si Jamie Malonzo? Ngayong alam mo nga na iniwan ka para magpunta sa Japan. Dahil sabi nga nila, hindi mo masasabi. Anytime, baka pag may dumating na magandang offer, magbago ulit ang isip itong si Malonzo at magpunta ulit doon sa Japan. Kaya isa yan doon sa mga pinag-aaralan daw ngayon nitong Barangay Ginebra. At syempre, kinakailangan din nila ng approval ng majority ng board kung talagang gusto nilang makabalik nitong si Malonzo dito sa Ginebra. At yan ngayon, yung matinding pinag-iisipan talaga dito ng management. Kaya abangan natin kung magkakaroon ng announcement tungkol sa bagay na ito. Ang Converge Fiber Access ngayon ay pinag-iisipang mabuti kung yung bang mga offers dito kay Mikey Williams ay kanila pang tatanggapin. Siguro magugulat kayo pero meron pa rin mga teams na interesado na makuha ang serbisyo nitong si Mikey Williams kahit matagal na siyang hindi naglalaro sa PBA. Ngayon lang pinag-iisipan daw ng Converge kung alin dito sa mga offers mula sa SMC at MVP Group ang kanilang tatanggapin. Para sa Converge, okay lang kahit bench player yung makuha nilang kapalit dahil ang tagal nang hindi naglalaro nitong si Mikey Williams. At para dito sa Converge, ang importante lang ay makakuha sila ng kapalit para dito kay Mikey. Actually, hindi na itong masatawag na priority ng FiberXers dahil maganda na sitwasyon nila, especially nakuha nila itong si Juan Gomez de Leaño. Kaya nga para dito sa para dito sa Converge FiberXers, isa talaga to doon sa mga magagandang nangyari para sa kanila. Kahit na nawala itong si Juan Gomez, itong si Mikey Williams, nakuha naman nila si Juan Gomez de Leaño na mas maganda pa ang nilalaro ngayon. Kaya nga para dito sa management ng Converge, ready sila na maghintay para dito kay Mikey Williams para doon sa tamang offer. At kapag meron ng tamang offer, iyon, tsaka sila aali, tsaka nila ito kukunin. Pero otherwise, hindi sila nagmamadali na kumuha ng offer mula dito sa iba't ibang mga teams unless sa tingin nila ay ito'y maganda rin para sa kanilang lineup. Kaya ngayon, long term na ang pinag-aaralan nitong Converge Fiber Access para dito sa kanilang roster kung paano nila masisiguro na magiging maganda talaga ang kalalagyan ng future ng kanilang team. Malakas nga yung kanilang starting five pero gusto rin nila na magkaroon ng complementary ng mga bench players na talagang magbibigay ng dagdag na lakas para dito sa lineup nitong si Coach Delta Pineda at syempre pati na rin sa management nila. At bago tayo magtapos ay binabati natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay katulad nila Anthony Alon, si Michael D, Ireneo Salangsang, si Mon de Guzman, si Dexter Domer, si Jonel Alagon, si Edwin Carmona Jr., Malyari Mascarillas, pinapati din natin si Katsakino Dukusin, si Ronald Verbosidad at yung iba pa.